Welcome to Love Lines. Maulan na umaga, Pilipinas. Araw ng linggo, simba tayo. Exaltation of the Cross ngayon. Maulan, no? Makulimlim ang panahon. Umalis na kami habang hina-hina pa yung ulan. Malakas ng konti sa ambon. Ayan, bumabaha ang kalsada. Nauna na si Love Lines Jr. Andoon na. Hindi ko na makita. Ayun. Wala na pala. Natatakpan na ng sasakyan. Anyway, ang ganda ng halaman, no? Maaga-aga kami. 9 ano pa lang. Na oras ba? Hindi ko makita yan. 9:10 ba? Kasi mahirap na. Oh, prutas. Magic fruit. Miracle fruit. Whatever. Lagi ko nakakalimutan ng pangalan. Ang ganda ng halaman. Sampagita. Pili. Mangga. Ayun, may langka. Hindi ko mailayo yung camera. Kasi nga, mababasa. Ayun, may puno ng bayabas. Okay. Bulldozer na. Dito ulit ako sa gilid dadaan. Alam na tayo. Bibili ka ba na? Wala akong ano. Ito pala yung ano ko.
Kasi may binigyan ako sa kanya na ano na schedule. Hindi niya malaman kung paano siya pupunta. Magkano binili mo? Hindi naman kayo nakabos. Inano niya ang kulay binili. Oh, yan. Maulan pa rin. Okay, happy fiesta. Fiesta ngayon ng ano yun? Pagtatanghal. Exaltation of the Cross. Ang ganda ng message. Yung sa first reading, yun yung sa serpents na maano kasi mga tao, tutuklaw sila ng ahas. Nung tinuklaw sila ng ahas, nanghingi sila ng ano kay Rico. Nanghingi sila ng nag-complain na sila. Bakit? Pala naman mahilig mag-complain. Oo, complain sila sa pagkain, pinahirapan daw sila. Tayon, yun, nagkaroon ng mga serpents. Kinagat sila ng mga ahas, tinuklaw sila ng mga ahas. Pero humingi sila ng tulong kay Moses. Ipagdasal na maligtas sila. So, ang pinagawa, gumawa ng bronze na ahas at yun ay nilagay sa tikin. Tikin ang sabi, no? Sa stick. Tapos, sino mang tumingala doon ay maliligtas, gagaling. So, second reading, yun din na ganun din. Yung topic tungkol doon sa pagliligtas. And then, sa gospel nga, ang ating Panginoon ay bumaba para iligtas tayo. So, redemption nga. For God so loved the world. Nandun yan, John 3:16. So, yung cross, yung tawag nito? Yung sa panahon ni Moses, yung simbolo, ang ibig sabihin nung ahas na tinitingala, sabi nga, focus ka daw. Focus tayo sa Panginoon, sa Panginoon. Huwag kang lilingon kasi pag lumingon ka, akin ka. Yun ang laging inaano ni Father. Yung demonyo daw, huwag kang lilingon. Lingon lang lingon eh. Sabi nga yung demonyo nagpo-possess. Pero sina Mama Mary, ang ating Panginoon, hindi sila nagpo-possess. Pero pinalalakas nila tayo. Binibigyan tayo ng grasya. Tinutulungan tayo para makarating tayo sa ating paroroonahan yan. Yon. So ang word for the day is redemption. Yung sa pagliligtas at pagpapatawad. So ibig sabihin kasi nga nagsisi yung mga tao, binigyan sila ng paraan, sino mang tumingin doon sa serpent na bronze na ipinagawa ng Panginoon. Nag-focus sila doon. So, kaligtasan yung nandoon. And then, sa atin din, sa krus naman, yung krus, parang sinishield tayo. Ang ating Panginoon ay bumaba, naging tao, para tayo ay maligtas sa kasalanan. So, imbis na tayo ang, alam na natin yan, na tayo ang maparasahan, siya na. Ganun kamahal tayo ng Panginoong Diyos. And, ang cross, simbolo ng pag-shield sa atin, ng ating Panginoon. And then, ikinuwento nga ni Father, yung cross na naging tulay, papunta sa langit. So, yung cross, pasanin mo daw yung cross mo para ikaw ay makatulay, papunta sa kabilang ibayo, makatawid ka papunta sa langit. Yung kwento na yung isa hindi dinala yung krus, yung isa dinala yung krus, pinagputol-putol, yung isa naman pinasan talaga niya, si Pedro. Yun, kaya pagdating doon sa bangin, yung isa hindi nakatawid dahil wala siyang krus, yung isa rin hindi makatawid dahil kulang yung haba nung cross, hindi umabot. Dahil yung isa naman, at pagkatapos yung isa naman, sakto yung haba, at dahil ang cross daw natin ay sakto lang yun eh. Sakto lang yun para makatawid tayo sa langit. So, ganon.
So, carry your cross. God loves you. Kahit gaano daw ka. Kahit gaano kaano. Ang tawag nito, yung asawa mo, yung anak mo, siya ang cross mo. Huwag mong iiwan. Carry them. Ganun lang yun. Mahalin mo nga daw yung kaaway mo eh. Mahalin mo. Pagdasal mo. And yan ang ano natin bilang mga Kristiyano. So, that's it. God loves you and God loves us. Love thy neighbor. Because God loves you. Love thy neighbor. Ganun ang golden rule. So, happy fiesta everyone. Ang krus ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Nag-sign of the cross tayo pag may ambulansya pala. Kasi nandoon ang pagliligtas. Kailangan maligtas yung tao doon. So, we pray para maligtas yung nasa ambulansya. Nag-sign of cross tayo pag dumadaan sa mga simbahan, mga chapel. Ano ba yung isa? Nakalimutan ko na. Ayun. Basta nag-sign of cross tayo. Ina-acknowledge natin ang pagliligtas ng Panginoon. Especially yung mga nangangailangan ng prayers. So, another learning, yung mayroong ambulansya na sign of the cross. And ang tawag nito? Ipamahagi natin ang pagmamahal at ang grasya ng Panginoon. So, we bless each other. And those with in need each other, especially those who are in need, of prayers. Okay, so malapit na kami sa bahay. Lakas ng ulan, naririnig ba? Malakas ang patak-patak na ulan dito sa aking sa payong. Alright, happy Sunday once again everyone. Mahalin ang bawat isa. Yan. Huwag mong iwan. God bless. I love you all, mama. I see you pala in the next. Shout out nga pala sa mga super lobsters ko sa moon. Family and snow family. God bless you all. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.